Tawag sa pagsamba. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Tayo pong lahat, ako'y aawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa magandang araw na ito na inyo pong ibinigay sa amin. Maraming pong salamat sa malayang pagsamba, Panginoon, na kung saan ay nagkikakatipon-tipon po kami upang sama-samang magpuri at magpasalamat sa inyo. Maraming pong salamat sa mga teknolohiya na kagaya nito na kung saan ay hindi nagiging hadlang ang aming pagsasama-samang magkakapatiran. Aming Panginoon, dinadalain ko po sa inyo ang aming tagapagsalita sa araw na ito, na kayo po ang mag-guide po, Panginoon, ang magbigay ng mga tamang salita po para sa Kanya. At dalain ko po, Panginoon, na buksan mo po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng mensahe na manggagaling po sa inyo. Muli ay aming pinupuri at pinapasalamatan ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay diliwanagan ni Yahweh, at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Ang mga kandilang ito ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus. Ang unang kandila ay sagisag na siya ang ating pag-asa. Tayong lahat, nawa o Diyos ang pag-asang dulot ng iyong pagdatal, amang pumapaw sa aming buhay, hanggang sa kamtan namin ang iyong pagliligtas. Amen. Magandang umaga po. Ngayon po ay First Sunday of Advent. Awitin po natin ang Joy, Unspeakable Joy. each other well.
this reason Christ came to earth. Behold the joy in His word. He brings freedom. Savior Christ the King. For God so came to us one night that we might have salvation. And now to nations we proclaim the blessed reign of Jesus. For this reason Christ came to earth. Behold the joy in His word. He brings freedom. Savior Christ the King. And in our hearts let praises be heard. Hallelujah. The power in His word. Let every heart know. Savior Christ the King. Let every heart know. Savior Christ the King. Let every heart know. Savior Christ the King. Lord, salamat po sa iyong pagdatal sa mundong ito. Salamat po sa iyong pagdatal sa aming mga buhay. Hindi po namin ma-imagine yung buhay na hindi mo kami sasamahan. Kaya Panginoon, manahan ka po sa aming mga puso, manahan ka po sa aming pamilya, sa aming mga tahanan. Ikaw nawa ang maging sentro ng aming pagdiriwang. Ikaw nawa ang maging sentro ng bawat sandali ng aming buhay. Patuloy kaming magbigay kaluguran sa iyo, hindi lamang sa iyong kaarawan, kundi sa bawat sandali, sa bawat hininga, sa bawat pagkakataon na iyong ibinibigay sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong nasasayang namin ang paglilingkod, Panginoon. Tulungan niyo kami na magamit ito habang kami mga kabataan pa, habang may kakayanan pa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sagutan sa pagbasa na matatagpuan sa mga awit, chapter 80, verse 1 to 7. At ganito po ang sinasabi. Pastor ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose, na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha yaong kinakain, luha ng hinagpis, ang inihanda mo na aming inumin.
Tayo pong lahat, ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Longing for a savior, a hopeless world would wait. Sin demanded justice at a price we could not pay. But God displayed His mercy, the greatest gift of love. When we could not reach heaven, heaven came to us. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promise, before time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. Bethlehem, a stable, became a throne of grace. As God itself, our Savior, drew near to take our place. His mother smiled in wonder, the shepherd stood in awe. The sacrifice of heaven lay sleeping in the straw. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promise, before time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. He is the light who died our death, the precious Lord Jesus laid down His sweet head. Away in a manger, no crib for a bed.
una pong pagbasa ay matatagpuan sa Isaiah 64 verses 1 to 9. Ganito po ang sinasabi. Bakit hindi mo buksan ng langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan. Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakapangingilabot na hindi namin inaasahan. Ang mga bundok ay nanginig sa takot nang ikaw ay makita. Sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Tinatanggap mo ang mga taong nagagalak gumawa ng tama at sila na sa iyo'y nakakaalala sa nais mong maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kaming nagkakasala, ikaw ay nagagalit. At sa kabila ng iyong puot, patuloy kami sa paggawa ng masama. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Walang sino mang tumatawag sa pangalan mo. Walang sino mang bumabangon upang sa iyo ay lumapit. Kami iyong pinagtaguan at dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. Gayunman o Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa aming humuhubog. O Yahweh, huwag kang mapuot sa amin ng labis. Huwag mo nang alalahanin magpakailanman ang aming mga kasamaan. Mahabag ka sa amin sapagkat kami iyong bayan. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ikalawang pagbasa na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Aklat ng Marcos, Kabanata 13, versikulo 24 hanggang 37. Ganito po ang sinasabi. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap. May dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya ay halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan tayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko rin sa lahat. Maging handa kayo. Pagpalain po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan.
natin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoon na dadalhin po sa atin ni Pastor Ralph Cruz. Isang mapagpalang umaga ang suma ating lahat. Ngayon po ay unang linggo ng Advent. At ito rin yung unang araw ng bagong church year. Ang Advent po ay panahon ng paghihintay at paghahanda sa pagdating ng ipinangakong tagapagligtas. Kaya ito yung panahon na sinisiyasat natin yung ating mga sarili bilang paghahanda sa ating pagdiriwang upang lubos yung kasiyahan ng Diyos. At madama rin natin yung kasiyahang iyon. Malulubos yun sa ating pagdiriwang ng kanyang kapanganakan at sa kanyang muling pagparito. Ito yung panahon upang patuloy nating buong pagpapakumbaba na ilapit sa Panginoon ang ating mga buhay at maghintay tayo ng maganap ang kanyang mga pangako. Kaya yung ating binasa sa luma, sa bagong tipan ay fit na fit, mga kapatid, sa panahon ng Advent. Ito ay panalangin ng pagsamo sa Diyos na kanyang sagipin at iligtas ang kanyang bayan. Sila'y naghihintay na ihayag niya ang kanyang kaluwalhatian. Ang Isaiah 56 to 66 ay panahon na tinatawag nating post-exilic. Ang mga Hudyo ay pinabalik na sa Jerusalem sa pamamagitan ni Cyrus, ang hari ng Persia. Subalit, ang ating teksto ay bahagi ng panalangin ng pagtaghoy, prayer of lament, mga kapatid, na inisip natin, bakit lament? Bakit panaghoy kung sila'y nakabalik na, pinauwi na, pinalaya na mula sa pagkatapon? At makikita natin na si Haring Cyrus, ang hari ng Persya, di lamang sila pinalaya, di lamang sila pinabalik sa kanilang bayan, ipinagkaloob din ang pangangailangan upang muli nilang maitayo ang templo. Pero, babalikan ulit natin, kung ganon, bakit panalangin ng pagtaghoy ang inihahayag sa mga teksto na ating binasa? Dito, maunawaan natin na ang kanilang pagbabalik ay hindi madali. Ang Jerusalem at ang templo ay wasak at merong dibisyon sa bayan ng Diyos. Kaya magulo. Kahit nakabalik na sila mula sa pagkatapon, walang kapayapaan, walang katiyakan. May nabasa ako na nakapukaw ng aking atensyon. Ang sabi, there is only one certainty about the future. Ano po iyon? The future is not certain. Sa Tagalog, merong isang tiyak sa hinaharap. Ito ay ang hinaharap ay walang katiyakan. Ang katotohanan daw na ito ay makikita natin sa araw-araw ng ating buhay. Kung babalikan daw natin yung mga kaganapan sa taong 2020, ang daming nangyari na di natin inaasahan. Pagpasok ng taong 2020, sa buwan ng Enero, nariyan ng volcanic eruption. February, yung African swine fever outbreak. Nariyan din yung mga kaguluhang dulot ng pagsasara ng ABS-CBN. Ang issue sa good conduct time allowance ng mga nakabilanggo.
At siyempre, yung magpahangga ngayon, kinakaharap at binabalikat natin ang COVID-19 na marami ang nahirapan, marami ang nasawi, maraming nawalan ng trabaho. At isama pa natin ang issue ng PhilHealth. At siyempre, ang mga nagdaang bagyo. Ang bagyong Rolly at ang bagyong Ulysses. Na labis na nagpahirap sa ating kalagayan. Pero sa kabila ng lahat, ang salita ng Diyos ay nagbabahagi sa atin na may katiyakan tayo sa Diyos. Sabi nga sa teksto na ating binasa, makikita natin ang God's sovereign providence. Na ang Diyos ang pinakamataas, namamahala, kumakalinga sa lahat ng nilikha. At ito yung makikita natin sa talata 4. Sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Walang ibang Diyos. Mayroong iisang Diyos. Kaya makikita natin, God is completely in charge. His hand may be hidden, but His rule is absolute. Yan ang sabi ni J.I. Packer. Kaya ang bottom line, God is in control. Sa lahat ng kaganapan sa buhay. At yun ang tiyak. Dahil sa kanyang paghahari, dahil sa kanyang pangangalaga, nakalaan ang kanyang tulong upang harapin natin ang lahat ng hamon ng buhay. Sabi sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Makikita natin sa mga talata na yon na ang dapat lang nating tingnan o tiyakin ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti natin. Kahit tila baga pangit, kinukonsider nating pangit na pangyayari o hindi magandang pangyayari. Ito ay bahagi sa napakagandang plano ng Diyos. Ang kailangan, umasa tayo sa Diyos. Ang Diyos na tumutugon, nakaririnig, siya'y buhay na Diyos. Nagmamahal. Tandaan natin, nature ng Diyos ang pagmamahal. Kaya lagi niya yan ipinadarama, yung kanyang pag-ibig at malasakit. Ibig niyang maramdaman natin lagi yung presensya niya. At tatandaan natin ang nais ng Diyos ay mga bagay na makabubuti sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Kaya nakatitiyak tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa Diyos, may katiyakan ka. Ikalawa, bukod sa kanyang sovereign providence, gusto kong tingnan natin yung God's steadfast possession. Yung kanyang matibay na pag-angkin sa bawat isa sa atin. Sabi sa talata 8, gayunman o Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang sa amin humuhubog. Nakita natin mga kapatid, anuman ang ating mga pagkukulang, ang ating mga pagkakasala, nagpapatuloy man tayo minsan sa pagkakasala. Pero patuloy din
na ipinadarama sa atin ng Diyos na tayo ay sa Kanya. Siya ang ating manlilikha, siya ang ating tagapagligtas. At di Kanya pababayaan, hindi Kanya bibitiwan. Naalala ko yung isa sa favorite kong kanta, I'm so secure, you're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. Diba? Tayo nasa kamay ng Diyos, ng makapangyarihang Diyos. Hindi niya tayo bibitiwan. Sabi sa Timoteo, 2 Timoteo, Kabanata 1, talata 12. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito, ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Nakita natin mga kapatid, ang kapahayagan ng pananampalataya ni Pablo. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nananatili siya, umaasa, matibay na umaasa. Alam niyang hindi siya mabibigo. Siya'y nakatitiyak ng lahat ng kanyang ipinagkakatiwala sa Diyos ay maiingatan sapagkat kilala niya ang kanyang pinagtitiwalaan. Sabi nga sa mga talata na binasa natin, tayo'y putik at siya ang magpapalayo. Patuloy niya tayong hinuhubog sa ating mga ikabubuti. Sabi sa Juan 10:29, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Walang makaaagaw sa atin sa kamay ng ating Diyos. At walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Roma 8:38a, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Dito natin makikita mga kapatid, yung katiyakan ng ating mga buhay ay nasa Panginoon. Tangan-tangan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo bibitiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa Diyos, may katiyakan ang buhay at bukas ng bawat isa. At yung pangatlo, God's steering promise. Mga kapatid, sabi sa Marcos 13:31, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Patuloy tayong mamumuhay na puno ng pag-asa sa Diyos. Patuloy tayong mamumuhay na nagtitiwala sa Kanyang mga salita. Hindi magkakabula, mananatili magpakailanman. Sabi ni John Wesley, when I was young, I was sure of everything. In a few years, having been mistaken 1,000 times, I was not half so sure of most things as I was before. At present, I am hardly sure of anything but what God has revealed to me. So as long as we have God, we have hope. Sabi sa 1 Timothy 1:1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Si Jesus ang ating pag-asa
buhay ang ating inaasahan. Ang mga salita niya at pangako ay may katiyakan. Sabi sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Dito makikita natin, mga kapatid, na kailangan nating lumakad sa bawat araw ng ating mga buhay na ang pinangahawakan ay ang kanyang mga salita. Patuloy tayong manangan at magtiwala. Umasa sa mga pangako ng Diyos. Hindi tayo mabibigo sapagkat ang nagtitiwala sa Kanya ay may katiyakan. Patuloy nating ipahayag ang ating pangangailangan sa Diyos sa lahat ng sandali. Sabi nga, kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan kong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. At tangi kong hiling ay makapiling ka lagi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Patuloy ka naming itinataas at dinadakila sa aming kalagitnaan at buhay. Tunay na nagagala kami sa iyong pagdatal sa aming mga buhay. At
Tinihiling namin ang iyong paghahari ay patuloy, Panginoon, sa bawat tahanan, sa aming mga puso't isipan. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Patuloy mong ipahayag, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, na kami ay sa iyo, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami bibitiwan, Panginoon. May katiyakan kami sa buhay na ito at sa buhay na darating. Maging ang iyong mga pangako, Panginoon, patuloy na nagdudulot sa amin ng kasiglahan, ng kagalakan, dakilang Diyos. Salamat po. Pakapagpalain niyo ang aming mga buhay. Salamat po. Panginoon, hinihiling namin patuloy niyong hipuin ang lahat ng may karamdaman. Si Tita Vicky Angeles, hinihiling namin. Tulungan niyo po, Panginoon. Dalangin namin. Pagalingin niyo po siya at ipagkaloob ang lahat ng kanyang pangangailangang pinansyal. Panginoon, gayon din ang mga anak ng mga manggagawa. Sila Kuya Rowel Angeles, David Sunigat, Exodus Granadosin, alalahanin niyo po ang paglilingkod ng kanilang mga magulang, Panginoon. Tulungan niyo po sila. Bigyan niyo pa sila ng buhay at lakas, panibagong kalusugan sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Gayon din, Panginoon, patuloy naming nilalapit ang Apitay, Tita Presi. Ang lahat ay pagalingin niyo po sa kanyang buhay. Patuloy niyo siyang palakasin at pasiglahin sa pangalan ni Jesus. Bless niyo rin po si Johan Santos. Tulungan niyo po siya. Ikaw ang patuloy na kumilos, mangusap, makita at madama niya, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala sa kanya. Salamat po. Bless niyo rin po si Nanay Edna, Nanay Conchita Marcelo, at si Nanay Josefina de Jesus. Patuloy namin silang inilalapit. Hinihiling, Panginoon, na kilusan niyo anuman ang kanilang karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin. Hinihiling din namin, Panginoon, si Roslyn Paraiso. Dubusin niyo po ang kanyang kagalingan. Salamat po, Panginoon. Ang asawa ni Aris, kilusan niyo po, Panginoon. Pagalingin, palakasin niyo po. Salamat, O Diyos. Gayun din, Panginoon, si Edwin Hilario. Dinadalangin namin, Panginoon, naway kilusan niyo ang result ng lahat ng kanyang mga test, Panginoon. Salamat po. Gayun din si Nanay Eder. Nawa ang lahat din po ng mga lab test ay patuloy niyong kilusan. At ang kanilang mga kalusugan ay patuloy niyong pagpalain. Ang tenga ni Kuya Sid, nilalapit namin, patuloy na pagpapala. Lubusin niyo ang kagalingan. Ano man yung nagkukos ng kirot, pawiin niyo po sa pangalan ni Jesus. Si Jonah Carla, dinadalangin namin ang kalusugan. Gayun din si Saira, Panginoon. Pagalingin at pagpalain niyo po. Gayun din si Tiloida at Noli. Bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman. Si pagawain ni Jervin, patuloy niyo pong kilusan. Salamat po, Panginoon. Patuloy naming isinasamo sa inyo, nalingapin niyo. Maging ang aming mga magulang, sila Tatay Maing, sila Tita Ron, sila Nanay Nersa, Panginoon. Ikaw ang Diyos ang patuloy na kumilos at magbigay sa kanila ng kaginhawahan, ng kapayapaan. Lagi nilang madama ang iyong pagyakap, ang iyong kabutihan, ang iyong pangangalaga. Salamat po sa kanilang mga mahal sa buhay na patuloy mong ginagamit at kinakasangkapan upang madama kanila. Salamat po. Bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman ng COVID-19. Hinihiling namin ang patuloy nilang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Nawa ang lahat ay inyo pong hipuin, inyo pong pagalingin. Salamat po, Panginoon. At dinadalangin din po namin ang mga frontliners, pawiin niyo po ang kanilang kapaguran, tulungan niyo po sila, bless niyo po ang kanilang mga pamilya. Salamat, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isang nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami sa aming pamumuhay sa araw-araw. Ilayo niyo po kami sa mahigpit na pagsubok. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag madaig ng tukso. Bless niyo po ang aming mga leaders mula sa aming presidente, Panginoon. At sa bawat komunidad na ginagalawan namin, ng mga namamahala, turuan niyo, Panginoon, tulungan niyo po
Bigyan niyo sila ng wisdom upang mapamahalaan kami ng maayos. Makapamuhay kami ng mapayapa at may kasaganaan. Bigyan niyo kaming lahat ng takot sa iyo, Panginoon. At masunod namin ang iyong banal at matuwid na kalooban. Salamat, Panginoon. Bless niyo rin po ang mga nagdiriwang ng kaarawan at ng anibersaryo ng kasal. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga dalangin ay bigyan mo nawang lahat ng katuparan sa ikalulubos ng kanilang kagalakan at sa lalong ikalalago ng kanilang pag-ibig at pananalig sa iyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo kaming pagpalain sa lahat ng mabubuting bagay. At patuloy niyo kaming gamitin upang patuloy kang madakila. Sa lahat ng sandali, ikaw ang aming maitaas. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, humayo tayong taglay. Ang kapayapaan, ang pag-ibig, at patuloy nating ihayag ang lumalagong buhay na pag-asa ng bawat isa. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Atin pong binabati ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Happy birthday po sa November 19 kay Sister Mona Arbis, sa December 4 kay Brother Elmer Pambuan, kay Sister Nelia Villaverde, sa December 5 kay Brother Joshua Ismael Lapus, kay Brother Jeffrey Ebacula, at kay Sister Gwyneth Sophia Kasiguran. At atin din pong binabati ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sa December 5, si Brother Lincoln at Sister Lani de Guzman. Muli po ay inaanyayahan ang bawat isa na dumalo po sa ating midweek service via Zoom every Wednesday, 7 p.m. Hello, Southwest Shifters! Northwest Shifters! Batangas Shifters! UAE Shifters! And hello, PEC Shifters! Kami ang makakasama mo sa biggest plot twist ng iyong 2020. Desire mo ba maging disciple o mag-disciple? Yes! Gusto mo bang malaman kung paano ang relationship maging real relationship? Yes! Then be surprised because we have something very special just for you! This December 27 to 30, from Sunday to Wednesday, ay gaganapin ang ating Christmas Institute na pinamagatang The Big Shift! The best thing about our Christmas Institute ay online siya! This is the first ever online Christmas Institute. Wala tayong excuse para hindi maka-attend ng CI. And this CI will be an exciting one dahil hindi lang ito PAC-wide CI, makakasama rin natin ang mga kabataan from the UAE. Yes, and we will be filled and be blessed by the message of our very own United Methodist pastors.
talk about this generation and how the big shift affects each and every one of us. And also, we will get to know ourselves deeper and see the beauty of life even in this time of pandemic. Gusto mo yon? Yes! And since maraming shift ang nangyari ngayong taon, I assure you guys, this is the shift that you don't wanna miss. Especially now na lahat tayo ay nag-shift na to digital and online world. Kaya what are you waiting for? Like the PAC Facebook page and subscribe to our official YouTube channel para naman updated ka sa magaganap para sa ating CI 2020. Stay connected and stay in love. See you on December 27 to 30 as we are excited to share this victory with you. See you, mga ka-Earthers!